Ang pagpapakitang gilas ni Maki sa pamamagitan ng pagbutas ng puso ni Ryomen Sukuna at ang pagsisimula naman ng pagseseryoso ng King of Curses. Kasama na din ang mga napaka-unique na bagong features ng ability ni Maki na nakuha niya sa Heavenly Restriction to the point na naikumpara siya ni Sukuna maging kay Mahoraga. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 252 Official Translation Scans at ang full chapter review ng ating previous video na nagko-contain ng spoilers and leaks na dito naman natin hihimay-himayin at i-confirm. Sa pagsisimula ng chapter, may kita natin na nasa labas ng barrier ng domain expansion ni Yuta Okkotsu, si Kusakabe at si Ino. Nabanggit nila na sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa loob, simultaneously ay iginagalaw din itong si Yuta ang coordinates ng kanyang barrier para ma-place ito somewhere else na pwede nilang mapaghandaan. Nasabi ni Ino na mas maganda kung mas marami daw silang susugod kay Sukuna kapag nagkaroon na to ng opening para mas mataas ang tsansa nila na mapatay ito. Subalit dahil alam naman natin na laging play safe si Kusakabe at ayaw niyang mapahamak, sinabi niya na hindi na yun kailangan at magiging hindrance lamang sila sa mga naglalaban na special grade sa loob. Although alam naman ni Ino na kaya naman makasurvive ni Kusakabe kahit nasa loob pa siya dahil napaka-skillful din naman niya. Makita din natin na dumating na si Maki sa scene habang nagpe-prepare na mag-launch nga ng surprise attack tulad ng nabanggit natin sa spoilers. Dito ay inaasa na nitong si Kusakabe ang lahat kay Maki dahil alam niya na si Maki na lang ang natitira nilang alas dahil wala na si Gojo, wala na si Kashimo Hajime, wala na din si Yuta kung sakaling mangyari nga ang pagkatalo niya. Ayon sa plano, papasok si Maki Zenin para mag-deal ng isang surprise attack in the moment na magbigay ng signal si Yuta Okkotsu. At narito na nga, ipinakita na ni Yuta ang signal na inaantay nila. Ang worst and best case scenario na ina-expect na nila, ang tamaan ng isang fatal attack si Yuta Okkotsu at ang pagkawasak ng barrier na magbibigay naman ng distraction kay Sukuna at magbibigay ng tsansa kay Maki na mag-launch ng isang deadly attack kay Sukuna. So this only means na maging ang pagkakataong ito or ang napaka-dire state na tinamo nitong si Yuta ay ine-expect na nila at talagang inaasahan na nilang mangyari. But anyways, this was a very good trade dahil kahit na tinamaan ng napakatinding atake itong si Yuta ay nakapag-deal naman ng butas sa puso ni Sukuna itong si Maki. Makikita din natin dito na habang nag-aalala itong si Rika ay agad namang tumawag si Kusakabe ng tulong kay Uwi na agad na dumating para i-teleport naman ang injured na katawan ni Yuta. Makikita din natin dito kung gaano ka-importante ang role na pine-play ni Uwi at hindi lamang talaga siya walang kwentang karakter dito. Siya ang mismong nagiging dahilan kung bakit nakakasurvive ang mga highly injured na mga sorcerers mula sa Jujutsu Tech. Not to mention, ang cut or ang injury na tinamo ni Yuta Okkotsu ay very similar sa kung paano nahati ang katawan ni Gojo Satoru nang tamaan siya ng world cutting slash ni Sukuna. And since nakatusok pa rin nga ang soul split katana nitong si Maki sa dibdib ni Sukuna, tinangka niyang hatiin ang katawan nitong si Sukuna, subalit naiwasan niyo ni Sukuna. Dito din niya naisip na hindi talaga nawasak ang barrier ng domain expansion ni Yuta nang dahil sa ginawa niyang atake, kundi tinuk daw niya to willingly para ma-distract itong si Sukuna. Habang napipilitang tumingin si Sukuna sa parte ng kanyang barrier na unti-unting nababasag, umiikot naman itong si Maki at pumunta sa likuran nito para doon mag-launch ng isang surprise attack. Para naman sa mga nagtatanong bakit hindi daw na-sense nitong si Sukuna ang cursed energy ng sword ni Maki na ang soul split katana. Nabanggit dito na it was most probably na iwan na sa loob ng domain expansion ni Yuta para nga naman maging neutral na ito at nasa senses na ni Sukuna at hindi na siya makaramdam ng unknown presence na biglang pumasok sa loob ng domain dahil kung si Maki lang naman kayang-kaya niyang i-infiltrate ang kahit na anong domain nang hindi na-detect dahil wala nga siyang cursed energy. At this point na-realize na din ni Sukuna na hindi niya mahil ang kanyang puso na nabutas ng soul split katana. Sa kadahilanan niyang hindi ang physical aspect ang tinatarget ng soul split katana kung hindi ang mismong soul. Subalit kaya naman yung gawin ni Sukuna dahil nabanggit na para i-heal ang soul ay kailangan mo lamang malaman ang outline ng iyong sariling soul. At nalaman and na-figure out na yun ni Sukuna nang dahil nga minsan na din siyang nagtagal sa isang katawan na nagko-contain ng dalawang soul na ang katawan ni Yuji Itadori. Pero ang problema nang dahil na nga sa nangyaring laban nila ni Gojo Satoru, wala pa rin siya sa dating output at hindi niya ma-heal completely ang kanyang puso. Dahil alam naman natin na kung hirap nga siyang i-heal completely ang ilang parte ng kanyang katawan, paano pa kaya ang isang vital organ? Makikita din natin nandito na naman si Yuji at hindi pa rin siya sumusuko, iniisip pa rin niyang may paraan pa rin at makukumbinsi pa rin nila si Megumi Fushiguro na i-take over ang kanyang katawan. Subalit habang tumatakbo siya ay naramdaman niyang nag-open up ang isa sa kanyang mga sugat na hindi niya pa completely nahihil gamit ang reverse curse
technique nang dahil na nga sa dinami-dami ng mga ataking ibinigay sa kanya ng King of Curses, 4 na atake na dapat ay pumatay na sa kanya ngunit na-survive pa niya, hindi niya alam kung saang parte ng katawan ang hindi niya pa nahihil gamit ang reverse curse technique na nagdudulot sa kanya ng intense pain ngayon. Subalit dumating na ngayon ang kanyang big brother na si Choso para turuan siya kung paano gumamit ng reverse curse technique. Sinabi niya na imaginin lamang daw nitong si Yuji ang mga veins sa kanyang katawan na para bang mga ugat at padaluyin doon ang lahat ng kanyang dugo. Now this explains everything kung bakit hindi pa patay si Choso, marunong na din siyang gumamit ng reverse curse technique na maaring natutunan niya kasabay ang kanyang kapatid na si Yuji during the training arc bago pa mangyari ang laban ni Gojo at nitong si Sukuna. Ngayon magpapatuloy naman ang duelong nangyayari ngayon sa gitna ng halimaw na walang cursed energy at ng King of Curses. Subalit bago ang lahat ng yan, I just want to share with you guys an important announcement. And since sa video na to i-announce na nga natin ang lucky winners ng mga action figures para sa Jujutsu Kaisen characters, I just want to tell you guys na this video is sponsored by Mecha Japan. Ang Mecha Japan ay isang online store located sa Japan na merong high-end quality products ng mga anime merchandises tulad na lamang ng Pokemon, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! And especially Jujutsu Kaisen at iba pang mga anime. And mind you guys, unlike other stores, ang mga products nila dito ay Japanese licensed kaya alam nyo na authentic at talagang meron tong lisensya, hindi tulad lamang ng mga ibang stores na pirated ang binebenta. The designs and concepts ng kanilang mga produkto ay napaka-unique na talagang dito lang sa store mo makikita. Meron silang over 12,000 na products with great prices at napaka-responsive na customer service team that are always happy to communicate with you in English. Find many rare and very rare Japanese products that you can only find available on Mecha Japan. Huwag nyo din kalimutang i-follow ang Mecha Japan sa Twitter and Instagram para mas lalo kayong updated sa mga bago nilang i-release ng mga products at para na din aware kayo tuwing magkakaroon sila ng promos. Ang mga prizes na ito na i-giveaway natin sa lucky winners ay lahat ng galing sa Mecha Japan and all I can say is that napaka-quality ng kanilang mga action figures. Napakasulit. Kaya naman kung interesado kayo at gusto nyong bumili ng action figures especially sa Jujutsu Kaisen characters, gamitin nyo lamang ang ating voucher code na nagngangalang WEB5 or Web5 na magbibigay sa inyo ng $5 discount for orders greater than $50. Magagamit nyo lamang ang voucher code na ito once per account and applicable lamang ito sa first 1,000 uses and will only be available 2 weeks from the release of this video, which will mean from March 2 hanggang March 16 ay applicable ito. Kaya what are you waiting for? Magdako na tayo sa Mecha Japan at kunin na natin ang ating mga favorite characters action figure. Congratulations to these 3 which are our lucky winners. Kung nakikita nyo ang video na to, i-message nyo lamang ang ating Facebook page at ipakita ang proof na kayo ay ang isa sa tatlong ito at ang proof na nakalike, nakapag-share at nakasubscribe kayo sa YouTube channel and Facebook page para maipadala na natin agad ang ating prizes. Ngayon magbabalik naman tayo sa nangyayaring laban sa gitna ni Maki at nitong si Sukuna. May kita natin na ni-utilize ni Sukuna ang kanyang slashes, subalit naiiwasan yun ng napakadali ni Maki habang nagre-retaliate at naiiwasan din naman nitong si Sukuna. Tinangkasan na ni Sukuna na hawakan ang soul split katana nitong si Maki at pigilan ang kanyang mga atake, pero mas overwhelming talaga ang physical strength nitong si Maki kumpara maging sa King of Curses. Na dahilan kung bakit nabuhat pa nitong si Maki si Sukuna gamit ng kanyang soul split katana at naihampas siya sa lupa. Hindi lang yun at hindi pa itinigil ni Maki ang pag-atake at itinapon pa si Sukuna papalayo, which turns out as an advantage naman kay Sukuna dahil nakapulot siya ng mga bagay na ginamitan niya ng kanyang cleave at itinapon niya kay Maki para mag-serve as decoy na pasimple pang hinaluan ni Ryomen Sukuna ng kanyang slash habang binabanggit ang partial chant na Twin Meteors. Now hindi niya naman binanggit ang buong chant, so maybe hindi yun kasing lakas ng ginawa niyang atake kay Gojo Satoru at maging sa ginawa niyang atake kay Kashimo Hajime. But regardless of that, nang dahil na nga sa heightened senses nitong si Maki Zenin, nagawa niyang makita maging ang slash nitong si Ryomen Sukuna. Nagawa niya yung maiwasan ng napakadali na dahilan kung bakit namangha sa kanya itong si Sukuna. Dito na nabanggit ni Sukuna na wala pang kahit na sinong sorcerer ang nagawang makita ang kanyang slashes tulad ng kung gaano kadaling nakita ni Maki ang ginawa niyang atake. Nabanggit din niya na sa pakikipaglaban niya kay Maki ay para bang napapaalala sa kanya at nararamdaman niya ang feeling na naramdaman niya nang makalaban niya si Mahoraga sa Shibuya.
Habang si Maki naman iniisip na napakatatag din talaga nitong si Sukuna dahil matapos niyang butasin ang puso nito, ipinagpapatuloy pa rin ito ang pakikipaglaban sa kanya sa pamamagitan ng manual na pagpapatibok ng kanyang puso gamit ang cursed energy. Kaya naman tinanong pa ni Maki si Sukuna kung balak daw man niyang ipagpatuloy ng laban sa ganitong kondisyon. Na sinagot naman ni Sukuna na walang problema, hindi siya nahihirapan kahit na ginagawa niyang multitasking na yon. And then we get to have a diversion na makakarating tayo sa laban ngayon ni Uraume at ni Hakari wherein iniinsulto at minamaliit ni Hakari si Sukuna kay Uraume habang sinasabing hindi daw niya akalain na ang kinatatakutan niyang Sukuna nasa OG form na ngayon ay hindi naman pala ganon ka-big of a deal. Dahil kahit nasa original form na daw si Sukuna ay nagagawa pa rin siyang bugbugin ng kanyang mga kasamahan sa Jujutsu Tech at habang tumatagal ay pababa pa ng pababa ang kanyang output. Nang dahil dito ay harap-harapang idineklara ni Hakari kay Uraume na sila ang mananalo. Na dahilan naman kung bakit tumawa sa kanya si Uraume habang sinasabing up until this point hindi pa nire-release ni Sukuna ang kanyang full output at wala pa man lamang sila sa level ng after effects and damages na naidulot ni Gojo Satoru kay Ryomen Sukuna. Na nangangahulugan lamang na mula sa laban ni Gojo Satoru hanggang sa nagiging laban ngayon ay hindi pa man lamang nagseseryoso si Ryomen Sukuna. At dahil na nga napupush na siya sa isang corner na ito na butas na maging kanyang puso, ay maaaring gamitin niya na ang kanyang maximum output sa susunod na kabanata. At doon na nagtatapos ang chapter. There will be no breaks next week kaya magpapatuloy ang bakbakan at magpapatuloy pa rin ang ating giveaways by following the same mechanics. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button at huwag mo na din kalimutang i-follow ang ating Facebook page by the same name na Updated Weeb dahil doon natin ipopost ang ating announcement and defense na mangyayari sa community. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.